na nag-deliver sila ng maletang pera sa first family. Doon ako na-shock talaga. Pero yung emphasis nila doon sa first family, referring to the President, the First Lady, at kay Representative Sandro Marcos, doon ako na-shock kasi they were really very detailed, straightforward, and honest about it. Wala akong nakikitang invento doon sa sinabi nila eh. Magandang gabi po sa ating lahat, sa mga viewers ko dito sa Donmar TV. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ito ngang very disturbing na tanong, okay? Donmar, ito lagi yung aking mga nakikita na mga tanong sa comment section. Donmar, totoo ba na itong first family ay nakatanggap rin sila ng maleta? First family, nakatanggap raw ba ng mga maleta? So, anong ibig sabihin sa tanong na yan? Ang tanong na yan is simply, totoo ba na si Bongbong Marcos, si Sandro Marcos, si Liza Araneta Marcos ay nakatanggap rin ba ng maleta? Okay. Sasagutin natin yan sa vlog na ito. Kasi po, sa tingin ko naniniwala po ako doon sa sinabi ni Zaldico. Ano ba yung sinabi ni Zaldico? Noong nag-post siya sa kanyang Facebook page last 4 months ago? Is that 4 months ago? Last December yata yun? O March ba yun? Nakalimutan ko. Basta kita naman natin lahat, saksi naman tayong lahat na ano ang sinabi ni Zaldico. Na involved si BBM doon sa maleta. Si Sandro Marcos involved doon sa maleta. At pati itong si Liza Marcos. As far as I know ayon di umano kay Zaldico. Kung magtatanong kayo sa akin ngayon kung naniniwala ba ako kay Zaldico, personally, in my opinion, naniniwala ako kay Zaldico. Kasi sa tingin ko, hindi naman siguro malayo na hindi yun mangyari. Kasi ngayon ang mga takang-taka ako dito sa mga makakaliwa. Dito sa mga makakaliwa at dito sa mga dilawan. Kasi nagkaisa na sila. Dati magkaawa yan eh. Ito mga makakaliwa, kahit sino ang nakaupo na administrasyon, lagi naman yang pasaway. Inaaway lahat ng administrasyon. Pero mantakin nyo, ito lang administrasyon na ito na ang dilawan, at itong dilawan kasi dati nung panahon ni Pinoy, kinontra rin na ng makakaliwa yan, sina Franz Castro. Diba? Ngayon, nagtataka lang ako, ang dilawan ngayon at etong mga makakaliwa, magkakampi na ngayon. Nakakatawa nga eh. Nagkakampihan na sila ngayon at ang ipinaglalaban nila, resign Cayetano. Sa mga rally nila ngayon resign Cayetano. Kasi po, parang sa pagkaka-understand ko, pumapalag sila ngayon bakit si Cayetano pinipilit itong matuloy itong Blue Ribbon hearing. Di ba? Akala ko ba ang sinisigaw natin, di ba? Kulong na yan, mga kurakot. Kulong na yan. Ngayon na nga, iniimbestigahan ni Senator Alan Peter Cayetano at itong si Marcoleta
at itong si Pia Cayetano, resign. Cayetano. Ano ba talaga? Halatang yung mga hipokrito di ba? Halatang mga hipokrito. Kasi alam ko naman yan itong mga dilawan at itong mga makakaliwa, gusto nilang ipa-resign Cayetano kasi ang mga majority 13 na mga senator na ito, iniugnay nila sa mga Duterte. Na mga pro-Duterte senators raw ito. Kaya galit sila. Kaya Cayetano resign. Tapos ngayon, na pinagbibintangan ng minority itong majority ni Cayetano na nagpapalit ng leader yan, nagkodita yan kasi haharangin yung impeachment ni BP Sara. Bakit ngayon sa liderato ni Senator Alan Peter Cayetano tinuloy pa rin ang impeachment? Nagkamali sila doon, 'di ba? Napahiya sila doon. Ngayon naman, bakit itong mga BBM 11 tinatawag namin yung BBM 11 yung mga putang inang mga minority na yan na they claim to be the majority now, bakit sila parang nagpapanik sila na inimbestigahan na ni Senator Alan itong Blue Ribbon, itong ini-invite itong 18 ex-Marines o itong mga Brave 18. Kaya pala, kasi na-mention yung pangalan ni Tulfo at ni Soto. Now ngayon, na-mention rin ang pangalan ni Sandro Marcos. Okay? Pero wala pang, ewan ko ba, kung kasi hindi ko lahat napanood kasi 4 hours yun Highlights lang pinanood ko nun. Na-mention na ba si BBM? As far as I know, na-mention na si Martin Romualdez. Si Liza, na-mention na ba? Si BBM? Kasi po, ganito yan. Bakit tayo ang isisigaw natin? Nagtataka kasi ako dito sa mga dilawan at makakaliwa. Mali yata yung ipinaglalaban ninyo? Bakit Cayetano resign? VP Sara resign? Impeachment. Impeach na yan si VP Sara. Impeach VP Sara. Mali yata yung ipinaglalaban natin? Mali yata yung ipinaglalaban natin. Baka ang gusto nating mangyari, BBM resign. Takot sila na ma-resign si BBM. Alam niyo ba kung bakit? Kasi si VP Sara hindi pa naka-resign o hindi pa na-impeach. Ang gagawin nyo, impeach BBM. Impeach BBM. Takot rin sila sa impeach BBM kasi kapag ma-impeach si BBM, si VP Sara ang maging presidente. Booking na naman yung flood control. Ay, nako. Okay? So, yan po ang pag-uusapan natin ngayon Nakatanggap ba ng maleta itong mga first family? Yan ang natin. Pero bago ang lahat guys, paki-like muna at saka paki-share itong vlog natin para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. Okay? Libre lang ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Okay? Pero bago natin pag-usapan yung nakatanggap ba ng maleta itong first family, gusto ko munang ipapakita itong mensahe ng mga Brave 18. Okay? Mensahe ng mga Brave 18 sa mga sumusuporta sa Brave 18. Tayo namang lahat dito sa Donmar TV, saludong-saludo po kami sa lahat ng mga Brave 18. At kami po ay laging nagdadasal po sa inyong kalagayan na sana
Oh, kasi delikado ang kanilang buhay ngayon. Dapat nating tulungan sila, no? Ipagdasal natin itong Brave 18 na walang takot, na isiniwalat ang katotohanan, okay? Nagpalabas po sila ng video. Kinuha ko itong video na ito sa Facebook page ni Mike Defensor, na while kumakain sila, binibidyohan sila ni Mike Defensor para magpasalamat sa atin sa ating suporta. Ito po yung video. Sir, maraming salamat sa iyong lahat na nakatabay sa amin. Sir, ma'am, maraming salamat po sa suporta sa amin. Maraming salamat sa labas na kaantay. Lala, ingat kayo lagi. Pati sa mga nagrarally, nagpapasalamat din sila. Ayan, no? Sa tingin ninyo, nagsisinungaling yang mga yan? Tingnan nyo yung mga muka. Sa tingin mo, magtipon-tipon sila para magsisinungaling? Parang imposible. Diba? Tingnan nyo ang kanilang, yung kanilang aura, yung body language, yung kanilang mukha. Tingnan ninyo kung may bahid ba na anomalya? May bahid ba na magtataka ka na, kapani-paniwala ba ito mga taong ito? O tingnan nyo ha, ang kanilang mga gesture kung gaano sila kakalma, gaano sila ka-relax. Panoorin nyo mismo ang kanilang body language kung sila ba'y binayaran ng 5 million each. Isa-isa sa kanila binayaran ng 5 million. Sa tingin ninyo, itong mga ganitong klaseng pormahan, itong mga ganitong klaseng pananalita, maano nyo yan eh. Ma-analyze nyo ang galawan nila kung nabayaran ba sila. Magkaisa ba sila para magsinungaling? Ali kayo. Kayo lahat. Let's gather up. Magsisinungaling tayo. Babayaran tayo ng 5 million. Ganyan ba ang Ganyan ba ang tingnan nyo ng mabuti kung itong mga taong ito, totoo ba ang kanilang sariling ipinakita dyan. Tingnan ninyo. Kalala rin kami sa inyo. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong suporta kanina at sana huwag kayo magsasawang sumuporta pa sa amin sa mga susunod na Thank you. Salamat po sa lahat ng mga sumuporta at nag-aantabay sa aming pagdalo kanina po sa Sinip Dorego. Thank you po sa inyong lahat. Diba? Ibang-iba yung aura nila, diba? Very relaxed, kalma. Hindi ba kagaya noong si Matubato at si Las Cañas na sa tingin mo pa lang parang kriminal na talaga ang mga itsura. Mga bayaran talaga ba? Sa itsura pa lang ni Matubato at ni Las Cañas, sabi ko, bayaran talaga at hindi talaga kapanipaniwala. Pero itong mga characters nito, panoorin ninyo kung nagsisinungaling ba sila o may anomalya ba sa kanilang galaw. Ito. Salamat po sa mga supporters ng Brave 18 dyan po sa labas ng Senado. Salamat sa support. From Brave 18, maraming salamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di ba? Meron bang ganyang type of person na iririsgo nila ang sa totoo lang, no? Wala ko nakita na may criminal body language sila. They're just like normal people, nagtatrabaho, na alam nilang may anomalya at handa silang isisiwalat sa bansa na ito. At sila mismo, naramdaman nila ang kalungkutan sa mga mali-malitang korupsyon na nangyayari. Ayan, no? Walang bahid na From Brave 18, maraming salamat sa inyo sa suporta. Tingnan nyo, mga mababait itong mga taong to eh. Okay, ito may birthday natin. Yung mga nagtao dun sa labas ng Senado, pasalamat lang. Ang nag-video nito si Mike Defensor, ha?
Sir, marami pong salamat sa inyo, sa inyong lahat at sa walang tawang magsuporta po sa amin, lalong-lalo sa pinaglaban natin ngayon na flood control scam. Maraming salamat po. Thank you and God bless. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang aming pinaglalaban para sa inyo po. Para sa inyo po itong aming ginagawa. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat from Brave 18. Parang kawawa nga sila kasi nanganganib yung buhay nila Salamat sa inyong lahat. Ipaglaban doon hanggang dulo. Tingnan nyo, ang mga bababait nitong mga taong ito. Tapos pinagbibintangan pa silang nagsisinungaling, bayaran raw sila. Sir ma'am, maraming salamat po sa inyong lahat. Lalo-lalo na sa suporta niyo pa rin. Ikumpara nyo ang kanilang personality ni Las Cañas at ni Matubato. Ibang-iba. Ibang-iba talaga. Sa amin, tapos sa buong 18 na Marines, maraming salamat po sa inyong lahat dahil sa pag-security niyo sa labas. Yun lang po, maraming salamat. Maraming salamat po kababayan sa pagsuporta niyo sa amin. Ito po, patuloy po kaming maglalahat ng mga katotohanan sa pondo ng ating bayan na ninanakaw nila. Thank you po. Maraming salamat mga kababayan sa inyong pag-alalay sa amin kanina pagpasok namin sa Senate. Wala, hindi ka makakita sa kanilang facial expression na nagsisinungaling sila, di ba? O may anomalya. Hindi ka talaga makakita. Para matuloy yung pag-bunggar namin ng katiwalian. Mga kababayan, maraming salamat po sa pagsuporta. Lalo na sa ating Panginoon. Salamat po. Maraming salamat po sa inyo na nagtiyaga at pumunta sa Senado kanina para magbigay ng moral support po sa ating mga dating kasundaluhan at ipagpatuloy po nating mapagmatsyag. Let's remain vigilant po dahil ang nakasalalay dito ay yung kinabukasan ng ating bansa, no? Nag-iisa ang ating bansa. Tingnan nyo ha. Grabe. Saludo. Unang-una, in behalf of the Donmar TV, dami naman dito. Kami po ay nagpapasalamat dito sa Brave 18 na mga 18 ex-Marines. Okay? Thank you very much. Sa mga gustong tumulong sa Brave 18, no? Punta lang kayo kay Attorney Baligod. Okay? Again, Attorney Baligod. Facebook page, no? Doon po kayo mag-message, no? Pero careful naman kasi meron pong merong gumagawa ng page, no? Na Attorney Baligod. Gusto niyong tumulong tapos ma-scam kayo. Careful kayo ha. Dapat bago kayo magbigay ng kung ano, suggestion ko lang ito ha, anong tawag doon? Makipag-messenger yung video talaga ni Attorney Baligod. Kapag si Attorney Baligod yung kausap mo, that's the time na kapanipaniwala yan. Okay? So, 18 ex-Marines, thank you very much. Ngayon naman sa second video natin, pakinggan natin po ang kahapon na video message nitong si Senator Pia Cayetano sa gitna ng gulo sa Senado. Ito, panoorin natin. Hello everyone. Nandito ako sa Senate ngayon and in a few minutes I will go to my Ways and Means committee hearing. Tungkol po ito sa pagbababa ng income tax. But before that, lumabas na rin ako dun sa Blue Ribbon Committee hearing. Ako po yung chairman ng Committee on Blue Ribbon and I opened the hearing and then I turned it over to the subcommittee. So, gusto ko lang ikwento sa inyo yung mga nangyari today. This morning, kasi ang hearing namin nakaset at 10 a.m. And then, I'm not sure kung around 9 a.m. Kami nakatanggap ng information and I'm not sure was there a memo issued regarding wala daw papapasukin na resource persons dahil wala daw hearing ngayon.
Pero kagabi, sinabi na tuloy, alam niyo, sorry balikan ko kasi ang hirap ikwento na kahit akong nagkikwento, gulong-gulo ako sa kanila. So first of all, Sherwin Gatchalian is saying that he is the acting Senate President. Yun ang talaga sa kanya ng mga kasamahan niya. Okay? So yun yung basihan niya kuno ng paglalabas ng mga kung anumang issuances or orders na yon. Okay? Na siya daw ay acting president. Ito lang gusto kong maliwanag sa ating lahat. Okay? This is the 1987 Philippine Constitution. Sabi nung Constitution natin, Article 6, Section 2, the Senate shall be composed of 24 senators. And then Article 6, Section 16, 2 says, a majority Ito pinaliwanag niya bakit illegal yung ginawa ng mga BBM 11. of each house shall constitute a quorum to do business. And then may rules din kami. Rule 2, Section 2 of the Senate rule states, the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. So, to be clear, itong officers ng Senate, ito po yung Senate President, yung Senate President Pro Temp, pati yung Sergeant of Arms, Secretary, etc. So, clear din sa rules namin na the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Ang na-elect po dyan is Senator Alan Cayetano as the Senate President, Senator Loren Legarda as the Senate President Pro Tem around 4 weeks ago. Hindi pa ho nagbago yon. So kung may bagong ma-elect by a majority vote of all its members, then you need 13 votes na magkaroon ng bagong Senate President and Senate President Pro Tem. Clear po yun. And they never had 13 votes. Kung magka-13 votes sila, sinabi naman ni Senate President Alan at sinabi din ni Senate President Pro Tem Loren, ibibigay nila. Dahil bakit naman hindi? You need those 13 votes for you to continue being that officer. Kasi ganun ho ang patakaran namin dito. So, kasi ganito yan Itong mga bangag 11 na ito, they claim na sila na yung tama. Sila na yung valid na yung ginawa nila. Pumunta kasi si John Vic kahapon. Di ba? Nagbanggaan sila ni Robin doon Nagtataka sila, bakit nandoon si John Vic? Yun pala, ang sabi ni John Vic, pinapupunta raw siya doon sa Senado with Senate Pro Tempore Win Gatchalian. Kasi because they claim na yun ang bagong acting Senate President, di ba? Sabi ko, kaya pala nandun si John Vic. Hindi ko lang alam kung si John Vic ba ang kusang pumunta doon na magbigay siya ng instruction ni Win Gatchalian o si Win Gatchalian ang nagpatawag kay John Vic. O halika dito, may bago ako instruction. Bakit? Ano ba ang instruction mo? Harangin mo yung 18 ex-Marines doon? Bakit ikaw, Win Gatchalian, meron namang mga usaa dyan, bakit hindi mo gamitin yung mga sergeant at arms dyan? Di ba? And at the same time, ito lang yon. My own analysis is that hindi siguro siya nire-respeto or siyempre naman may respeto naman siguro yung mga usaa dyan. Baka yung usaa ayaw mag-follow ng order sa kanya. Ito mga sergeant at arms sa Senado, baka ayaw pang mag-obey dito kay Win Gatchalian kasi hindi pa sila naniniwala na siya yung acting Senate President. Kaya tinawag mo si John Vic. Nagtatanong lang kami nagtatanong tayo. Kasi paharang-harang pa doon si John Vic Remulla at sabi ni John Vic, palabas na raw siya nung dumating yung sina Robin Padilla. Tapos dininay niya na hindi raw siya nagharang. Ikaw makikita mo doon sa video,
nanulak siya. Di ba? Pagkatapos doon na na-overcome siya, na-push siya, akala ko ba palabas ka, bakit hindi ka lumabas? Itong pagturing nila na acting Senate President si Sherwin, hindi ho pwedeng mangyari. Wala silang karapatan na i-elect siya dahil hindi ho sila 13. Tapos siya rin, no, nung naging acting siya, naging Senate President Pro Temp siya, may Senate President Pro Temp pa tayo. Diba? Hindi ko napapahabain yung diskusyon na yan. I can if you want more, because very clear din sa rules natin kung kailan papalitan ang President. Kung patay na siya, kung ano nga ba yun? Nag-resign at na-remove siya. So, hindi naman nangyari. Yung incapacitated, hindi niya makayanan yung trabaho. So, hindi naman mo nangyari yun. Kaya, hindi na kami magkasundo sa mga polisiya, pero wala akong nakalagay doon na pag hindi kayo nagkaroon ng polisiya, mag-acting president na kayo. Hindi ho. Kung hindi kayo nagkasundo sa polisiya, palitan nyo. Bumoto kayo ulit. Pagka makabuo kayo ng 13, palitan. Walang problema yon kasi that is in our rules. Ayaw man ng Senate President umalis. Pag naka-13, alis. Pero walang nakalagay doon na pag hindi kayo nagkasundo sa policies, gagawa kami ng acting kahit 12 lang kami. Wala akong ganun. So, having said that, yun supposedly ang basihan ngayon ni Sherwin Gatchalian na gumawa siya ng mga orders. So, sinabi niya, wala na daw Blue Ribbon hearing kahapon. In-announce niya yun. Hindi naman niya pwedeng sabihin yun kasi hindi namin, sino siya para sabihin yun? Hindi kami, it is not legal yung pagbigay niya ng advisory na gano'n dahil I am the Blue Ribbon Chairman Committee. I called a hearing. May hearing talaga kaming nakatalaga today. Pero sinabi nila na yung aking Ways and Means hearing, pwede daw ituloy. O, sige, dituloy ko din naman yon. Kaya ready ako pumunta doon in a few minutes. So, siguro mga 9:30, I'm not sure of the exact time, basta before 10 a.m., nakarating sa amin na nandyan na yung mga witness. And sabi na, hindi pa akitin. Ayaw daw pa akitin. So, bumaba ako. And you can capture that in many news coverages that have captured it. May nakita ko sa GMA7, parang NTV5, kinover nila nung pagbaba ko, tapos kinausap ko yung Senate staff, and nag-thank you nga ako sa kanila after kasi they're just doing their job na inaalam nila kung sino ito, and syempre, I'm sure nalilito na sila kasi may nagsabi nga sa kanila ni Sherwin na huwag silang papasukin, pero nung sinabi kong sinusundo ko, di naman sila, wala namang problema. So, tinawag ko na yung Marines, sabi ko, halika na, pumunta na tayo dito, sumama kayo sa akin. So, sumama naman sila. And then, nung paliko kami, nandun pa lang kami sa first floor, biglang nandyan na si Secretary Remulla at hinarang niya kami. Hinarang niya ako. Sino ba siya dito sa Senate? Yes, you are a Secretary of the Republic of the Philippines, but this is the Senate of the Philippines. Senator ako. So, bakit mo ko hinaharang? Di ba? Klaro yun, ha? Bastos itong si John Vic. Senador ito. Sabi pa nga ni Pia, yes, alam ko, sekretary ka. Pero, nasa loob po tayo ng Senate premises. You have to obey me. Or, hindi ka paharang-harang dyan. Hindi naman na gano'n, you have to obey me, but bakit ka humaharang dyan? Wala kang karapatan para harangin ako. Remember, equal branches po tayo. Ang legislative po has an independent, power. Okay? So, wala kang karapatan para magharang-harang doon, John Vic. Ha? O gusto mo lang talaga mayakap si Robin Padilla? Hindi ko yan maintindihan kung ba't mo ginawa yun. Now, idadagdag ko kasi I have pahingin ko sa staff ko ngayon. Meron din nilabas na instruction si Senator Gatchalian. Ito ba yun na sinabi niya sinabi ni Gatchalian na pinapunta niya dito si Secretary Remulla for anong reason? To help security. Anyway, pangarap ko yung statement because hindi ako yung nagsabi ng statement niya. Siya. Pinapunta niya dito. Bakit? Ba't kailangan siya papuntahin dito?
May Sergeant of Arms naman tayo. May security naman tayo. Maayos tayo dito. Ba't mo siya pinupunta? Siya yung nanggulo. Hindi niya ako pinayagan. Okay ba sa inyo yon, mga senators na kasama ko? Okay sa inyo yon? Ng isang senador, pipigilan? Hindi man tayo magkasundo sa policies. I will not allow somebody to do that to you. This is us. 24 senators. We are allowed to be here. Why would you do that? So ito, babasahin ko sa inyo. Quoting lang naman po ako sa Inquirer. Sabi dito, Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla went to the Senate on Thursday upon Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian's request. Gatchalian confirmed during a press briefing, I personally sought the assistance of Secretary Remulla to ensure order and that the Senate premises is well protected. O ano nangyari, Sherwin? Ako yung hinaharang. May kasama akong guest, yes. O, ba't kailangan gawin yon? So yun ang isipin natin pagka gumagawa tayo ng kung ano-anong mga instructions, di nyo iniisip kung anong nagiging consequences. Ako yung hinaharang na makapasok dito sa sariling opisina. Anyway, so nakapasok na tayo. Thank you again to the Senate staff, to the media na nakatulong, nakarating tayo doon. So okay na. Okay na. I did my opening statement dun sa Blue Ribbon Committee hearing. And then, nagpaalam na nga ako because magpe-prepare na ako for my next hearing. Tapos, nakakita na naman ako ng another announcement. Patingin ulit. Babasahin ko sa inyo. Ito, I'll just show you na lang sa... mahirap makita kasi maliit, pero I will read it. I will read it to you. So, this is coming from the... from Sherwin Gatchalian, Senate President Pro Tempore. Ulitin ko, hindi ka Senate President Pro Tempore. Si Loren Legarda ang Senate President Pro Tempore. She was elected by 13 members. 13. You were never elected by 13. Alam mo yan. So, Senate President Pro Tempore si Loren, hindi ikaw, Sherwin. Anyway, so ito ngayon ang in-issue ni Sherwin, where he is imagining that he is the Senate President pro tempore. Sabi niya, shorten work hours for June 4 today. Since no official business has been scheduled today. Doon ako nalilito kasi sinabi kahapon, tuloy yung hearing ko. So ano ba talaga? Ano ba talaga kayo? Yung Blue Ribbon na wala kang karapatan na i-cancel, kinancel mo, pero hindi namin binibigyan ng validity yung statement mo. Yung Ways and Means ko, sabi mo tuloy, pero ngayon naman, sinabi mo, since there is no official business that has been scheduled today. Bakit? May alam ka ba kung may official business yung mga senators dito? Every day, we conduct our own meetings, we conduct our own dialogues, we conduct our own consultations. So, sino ka para sabihin mo na walang official business dito? Hindi ba official yon na pag isang senador, paano kung meron siyang foreign delegation, kung mayroon siyang mga advocacy group, official business yon. Alam mo, tinanong mo lang ang schedule ng lahat ng senador para malaman mo na walang official business na ganap. At alam mo, may Blue Ribbon. Pero alam na natin na hindi mo nire-recognize yun. Sige. So, sabi niya, since no official business has been scheduled today, June 4, and in consideration of the safety, security, and well-being of Senate personnel, in light of anticipated activities within and around the Senate President, Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian has authorized all Senate officers and employees who reported on site to leave the office beginning at 10 a.m. 10 a.m. Yung Blue Ribbon hearing, 10 a.m. Ano yung purpose nito? Alam niyo na, di ba? Hindi ko na siguro kailangan sabihin, right? Why would you put the Senate staff in that position? Nandyan sila, pumasok. Nag-a-assist. Ba't po sila gaganunin? Tapos sabi mo, trabaho lang tayo? Talaga? Anyway, the hearing is ongoing. I'm good to go. Takbo na ako dun sa isa kong hearing. Stay tuned, everyone. Let's just pray for the well-being. Yan magaling yung ang point niya doon, hasta Senate President tempore pro tempore si Win Gatchalian. Kasi ginagawa niya yun Naggumawa siya ng instruction doon sa mga para harangin yung hearing at 10 a.m. dito sa 18X Marines. Alam na natin yun Heto,
Ito yung pinag-usapan natin ngayon kanina. Tumatanggap pa talaga ng maleta itong first family? Ito po yung video. Atin pong magre-react po tayo dito. Hindi pala yan. Ito. Yung emphasis nila doon sa first family, referring to the President, the First Lady, at kay Representative Sandro Marcos, doon ako na shock. Grabe. Kasi they were really very detailed, straightforward, and honest about it. Wala akong nakikitang invento doon sa sinabi nila eh. Correct, diba? So, naniniwala siya doon sa 18 ex-Marines, ha? Testimonya po ng 18 ex-soldiers, saan po kayo pinakanagulat kanina? Sa kanilang mga revelasyon? Well, yung kanilang pag-reaffirm doon sa kanilang sinabi sa kanilang affidavit, yung joint affidavit or pinagsamang salaysay nila, na nag-deliver sila ng maletang pera sa first family. Doon ako na-shock talaga. Kasi yung iba kasi, meron na tayong knowledge about that. Kasi nagkaroon ng press conference or conferences before, isinuwalat na nila yan, yung mga kongresista at senador na tumanggap di umano ng maletang kickbacks. Pero yung emphasis nila doon sa first family, referring to the President, the First Lady, at kay Representative Sandro Marcos, doon ako na shock kasi they were really very detailed, straightforward, and honest about it. Wala akong nakikitang invento doon sa sinabi nila eh. Opo, at meron pong isang senador kanina, sir, no, nakapo na napaka detalyado raw po ng mga pahayag na kahit katiting daw na detalye na magkamali kahit sa spelling ng pangalan, pwede raw yung i-refute sa court pag binusisi po yung ebidensya. Itong ganitong katibay po ng mga pahayag, sir, ito ba yung makatatayo sa korte? Sa inyo pong tingin? Well, sa aking experiensya, I've been in the practice for almost 3 decades, 30 years na, halos. Actually, 29 years. And I have seen it all. I've been a trial lawyer, up to litigation counsel, up to the Supreme Court, and even in the COMELEC. Nakita ko lahat ito. At witnesses like that, when they declare statements in a straightforward, sincere, honest, and detailed manner, usually sinusustain yung mga testimonya nila sa korte. So I think, yung kanilang sinabi kanina will stand legal scrutiny in a courtroom scenario. Diba? Opo, lalo pa yung kanila pong mga sinabi na meron pang corroborating evidences, attorney. May screenshots pa with timestamp, sir. Yeah. In fact, doon din na I was very observant kanina regarding that. Kasi may mga detalye doon na wala sa kanilang affidavit, pero nilabas nila for the first time kanina. So I said, these are very, very damning evidence against those being named. Smoking gun yung kanina, yung mga dagdag na mga detalye nila. And the more it strengthened yung kanilang kredibilidad at credibility ng kanilang mga testimonya. Opo, lalo pa attorney, no, na napakatindi po ng kanilang mga pinangalanan ng mga personalidad. Kasama nga po ang Presidente Marcos Jr., former Speaker Martin Romualdez. Ito pang mga ganito, sir, makatatayo sa korte? Yes, kasi normally an ordinary person will not name itong mga high profile or perceived to be strong personalities, and especially those mga personalities na nasa poder ng ating pamahalaan. Imagine mo, presidente, pinangalan nila, yung dating speaker, pinangalan nila, and some senators, even former Senator Soto, or Senate President Soto, pinangalan nila. So, they are not definitely joking kasi alam nila yung rest back in case na nagsisinungaling sila. So, I don't see any reason why they will tell lies in the face of all these serious accusations before a Senate investigation at that. Tapos, with all the cameras and the attention of the nation at them, kung hindi totoo yung kanilang pinagsasabi. Opo. So, itong si, ang in-interview dito si, si Attorney Manny Luna. Okay?
naniniwala siya na itong mga 18 ex-Marines ay hindi po nagsisinungaling. Nung sinabi po nila na itong si Sandro Marcos, si BBM, itong first family, ay tumatanggap rin ng maletang pera. Kasi sa tingin niya, sa analysis niya, kasi abogado ito eh. Sabi niya, itong mga na-observe niya sa mga statements ng mga 18 ex-Marines ay pwede ito sa korte na paniwalaan. Okay? Because they are very detailed at alam naman niya na ang isang tao na mag-testify ka na ito yung ginawa na niya, tumanggap ng maleta, ganyan, presidente yan. Mga malalaking tao po ang kanilang pinagbibintangan. Alam nitong mga 18 ex-Marines na ito, naggrabe po ang epekto nito kapag especially the President of the Philippines, you're accusing the President of the Philippines. Malaking ito kung magsisinungaling ka. But itong 18 brave na ex-Marines, hindi po sila natatakot because alam nila ang kanilang pinanghahawakan na accusations, allegations ay totoo. Meron silang ebidensya. Kaya hindi sila takot. Okay? So yan po ang paniwala nito ni Attorney Manny Luna. Okay? So ako personally, nakakalungkot po, no? Ito mga experts na to na nag-a-analyze. Kung totoo man yan na ang first family ay tumatanggap rin ng maleta, nakakalungkot. Kasi po, kung totoo man ito, saan na ba tayo pupulutin tayong mga Pilipino ngayon? Diba? Inihalal yan ng taong bayan. Pinagkakatiwalaan ka ng taong bayan tapos magnakaw ka lang? Wow! Sobrang paldo ka na, 'di ba? Nakakalungkot sobra. Nagkaroon pa tayo ng eleksyon para nakawan lang pala tayo. Grabe. So ayan na lang guys magpalabas kayo sa inyong opinion through the comment section. Okay? Basahin natin 'yan, okay? Ano na lang, paki-like, paki-share na lang itong video na ito. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.